Bumalik tayo sa Iran na muling nagbitay ng bilanggong politikal ang Islamikong Republika. Inaresto si Mikrab Abdurazadeh, 29 na taong gulang, noong 2022 sa mga protestang babae, buhay, kalayaan. Kamakailan lang isinagawa ang pagbitay sa kanya sa Urmia Prison matapos hatulan ng Korte ng Iran ng Corruption on Earth. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa pagpatay ng pro-gobyernong personalidad sa mga protesta, ngunit tinututulan ito ng mga grupo para sa karapatang pantao. Sabi nila, ang kaso ay batay sa sapilitang pag-amin, walang patas na akses sa abogado, at may seryosong alegasyon ng pagpapahirap sa interogasyon. Napatay si Mirab matapos niyang sabihin mula sa kulungan na pawang kasinungalingan ang mga pag-aming nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahirap. Ayon sa ulat, siya ay iniinteroga sa loob ng 38 araw. Pinitay siya matapos ang dalawang lalaking binitay isang araw bago nito dahil sa paratang ng paninitik para sa Israel. Ayon sa UN, hindi bababa sa 21 ang binitay at mahigit 4,000 ang inaresto ng Islamic Republic dahil sa mga kasong pambansang seguridad mula nang magsimula ang digmaan laban sa US at Israel noong Pebrero. At ano ang itinuturing at tinitingnan bilang paraan ng pagpatahimik sa mga tumututol? Kasama natin ngayon si Gina Victoria Duby, pinuno ng International Relations sa Hiwa Freedom Foundation. Gusto kong marinig ang opinion mo sa pinakabagong pagbitay na ito. Alam mo, malinaw na humihina ang Islamic Republic. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Paano ito sumasalamin sa sitwasyon sa kalsada at pagtrato sa mga nagpoprotesta? Salamat sa pag-imbita sa akin. Ang mga pinakahuling bitay ay hindi talaga maituturing na karaniwang pagpapatupad ng batas. Ginagamit ang mga bitay bilang kasangkapan laban sa mga karaniwang tao sa Iran, bilang bahagi ng mas malawak na pampulitikang panunupil. Kahit na pinigilan nila ang mga nagpoprotesta noong Enero at noong Woman Life Freedom, nakikita natin ang woman life freedom. Ang mga nagpoprotesta ngayon ay binibitay bilang pagpapatuloy ng panunupil sa mga mamamayan na ang tanging nais ay kalayaan. Ano ang reaksyon ng publiko sa Iran na yon? Ano ang alam natin, lalo na ngayong may mga pagputol ng internet at hirap tayong makipag-ugnayan ng maayos sa mga Iranian sa kalsada ngayon? Ano ang ipinapahiwatig nito sa lakas ng Islamic Republic na yon? Pakinggan mo kung palalawakin natin ang usapan, ang mga paulit-ulit na pagbitay na ito ay may dalawang epekto. Sa loob ng bansa, maaring magdulot ito ng panandaliang takot at pagpigil sa hayagang pagpuprotesta. Pero maaari rin itong magbunga ng mas malalim na galit ng publiko at pangmatagalang kawalang tatag, lalo na sa mga apektadong komunidad. Sa pandaigdigang antas, ang mga ganitong aksyon ay nadudulot ng mas matinding batikos at nagpapataas ng diplomatikong presyon. Kung magiging tapat ako sa'yo, na yon, nitong huling 2 araw, gumigising ako sa balita ng mga sentensya ng kamatayan. Para sa akin, manhid na ako. Sa puntong hindi ko na talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Kasi sa isang banda, tayo ang boses ng mga tao ng Iran. Tayo ang nagiging boses ng mga Kurd, Turk at Baluchi sa Iran. Ngunit hindi natin ito nakikita mula sa international na komunidad. Kaya natatakot kami na ginagamit din ng Islamic Republic ang pagbitay na ito bilang isang kasangkapan sa negosasyong pampolitika at diplomatiko. Kawili-wili. Alam mo, base sa aming pagkaintindi, parang hindi patas ang dami ng mga minorya na tina-target pagdating sa mga pagpatay na ito. Maaari mo ba kaming kwentuhan patungkol dito? Siyempre. Sige, pakinggan mo. Siyempre, ang mga pagbitay ay bahagi ng mas malawak na pampulitikang pagsupil. Kurdo man, Persiano, Baluchi, Turko o Azarilur hindi talaga mahalaga. Pero ang mga Kurdo bilang minorya ay may mas mataas na bilang ng mga napapatay based sa estadistika. At ito ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng kombinasyon ng maraming salik, political, geographical, socio-ekonomiko at tunay na mga salik ng diskriminasyon. Para mas maintindihan ito, dapat nating malaman ang kasaysayan. Noong 1979 Agosto, 19 si Khomeini ay nagdeklara ng fatwa ng jihad laban sa Kurdistan.
At nagkaroon ng totoong digmaan laban sa mga mamamayang Kurdo at sa buong Kurdistan. At mula nang ipalabas ni Khomeini ang fatwa, naging aktibo ito upang gawing lehitimo ang mga pagsupel, mga pagbitay, pagpapahirap at panggagahasa. At nagpatuloy ang digmaan ito sa buong Kurdistan. Kung titingnan natin ang Timog Kurdistan sa Iraq, makikita rin natin na ginagamit nila ang Bashur Kurdistan, rehiyon ng Kurdistan bilang punching bag. Mahigit 800 na pag-atake ng missile at drone. At nakita rin natin na ang mga partidong Kurdish-Iranian ang naging pangunahing target kahit nawala sila sa teritoryo ng Iran. At wala pang kahit sino ang nagsalita tungkol doon. At noong panahon ng digmaan, sa totoo lang, napagtanto rin namin, tulad ng nalaman namin, kahit alam na namin ito bilang mga Kurdo, na ang Kurdistan sa Iran ay naging militarisado, na nagdulot ng matinding karanasan ng mga pagsupil sa Kurdistan, mga pagbitay at pagkakakulong. At balik sa mga pag-atake ng drone sa mga partidong Kurdish-Iranian sa timog ng Kurdistan, nakita natin na matindi ang pag-atake nila sa kanila. 18 tao na ang napatay at wala namang nag-uusap tungkol dito. Ang fatwa na ito laban sa Kurdistan ay isang matagal ng trahedyang pangkasaysayan at paraan ng pananakot sa mga Kurdo.